As a song, thank you kayo sa kaluwasan ng mga angkol. Kung kaya na sa is a great blessing. Ang ngayon mga bata, you can go to your class. Bilin ang 11 and 12. Find somebody, teenagers, find somebody to help. Find somebody to help. And find somebody to help sa mga ladies and also kung tawag ng mga men. Additional announcement, this coming Friday na atay sa mga young people na ay teens prayer meeting. And then, kanay makadapat karon nga young people, kanay makadapat nga, tawag ka ni, junior. Iimbitahan siya this coming Friday. And the last Friday is naatay activity sa mga young people na movie marathon. The last Friday of this month is movie marathon ang mga young people, kauban ang mga juniors. So invite those juniors apil sila sa prayer meeting this coming Friday and also sa last Friday for their movie marathon. Tawag ko guys, salamat sa matag usa. Tawag ng Bible in the book of Isaiah. Isaiah chapter 26 verse 1 down to verse number 6. I'm speaking this message because magtulungan ta katuig but hope kani nga mensahe makahatag og kadaugan nato nga magpabilin jud, amen. Magpabilin sa mga butang ato nasugdan. Dagantag nasugdan pero most of the time wala nato na human. But we try to understand karon igsoon nga hapon, then be a blessing sa tawag nga pagtulunan. Kung naa ka, please stand as we give reverence sa pulong sa Ginoo. Isaiah 26 verse 1 down to verse number 6. Sabay ta og basa lalaki o babae. Ato ang sabayan og basa. I heard this message long time ago and dako ni tabang sa kuha as a Christian. I believe it is a great blessing. This message will help us. Okay, kung ano ito ang mensahe karon nga hapon, karong gabi, kami nga passage. Sa Isaiah 26 verse 1 down to verse number 6, kung naanak ka, say amen. Amen. Ito basahon sabay ka na, sugod sa verse 1, andam? Ready, start, begin. In that day shall this song be sung in the land of Judah. We are a strong city, salvation will God appoint for walls and bulwarks. Open ye the gates that the righteous nation, which keepeth the truth may enter in. Thou wilt keep him in a perfect peace, whose mind is stayed on thee, because he trusted in thee. Trust in the Lord forever, for his Lord Jehovah is everlasting strength. For he bringeth down that the well on high, the lofty city, will lay it low. He layeth it low, even the ground. He bringeth it even to the dust. The foot shall tread it down, even the feet of the poor, and the steps of the needy. Now in verse number 3, so, dito magkuha of titles ng mensahe. Verse 3, Thou wilt keep him in perfect peace. Next phrase, whose mind is stayed on thee. Now, ang title so sa mensahe karong nga gabi, whose mind stayed on thee. Ingon niya, because he trusted in thee. Now last Sunday night, I've been speaking about, for I know whom I have believed. Kabalo ko igsoon, kung nakaila ka kinsa nga Dios imong ginasaligan, ay imong ginatuuhan, magpabilin jud ka. Most Christians, why mawala sila sa ministry? Most Christians karon dili magdugay sa ministry because they really understand kinsa ang Dios nga ilang gisaligan. But I believe every one of us nga nakabalot at kinsa ang imong gituuhan, kinsa nga Dios ang imong gisaligan. Mao ni ang makuha ang mensahe. Whose mind is stayed on thee. Mag-pray ta, Lord, once again, salamat karon Lord God kahapon. Imong gihatag kanamo Lord. Salamat sa imong pulong. In the book of Isaiah telling us that we need to stay. Whatever what happened in our lives, Lord, as a Christian, as a believers, Lord, wala gyud rason nga dili ni Lord God magpabilin diha kanimo. Lord, tuguti ang matag usa, Holy Spirit, ikaw padayon mag-convict sa among heart, ikaw padayon magatabang sa among. Holy Spirit, speak to us. Tabangin, Lord, ang imong mga katawhan, even me sa pagwali sa imong pulong. Tabangin ko, Lord, as I deliver the message, the simple message, o ang itawag na basic na mensahe, Lord, nga kanunay mamadunggan sa among itawag na pagpanginabuhi. Lord, I pray that even our friends na wala diri karon, Lord, whatever what their reason is, but I believe, Lord, you are still the work. You can work their hearts. You can work sa ilang mind, Lord God. That the church is very important.
the prayer, the Bible, and also the obedience that we have for you, Lord God. Lord, I pray that you continue to bless us. Salamat, Lord, sa libreng kataluwasan. In Jesus' name, amen and amen. Please be seated. Salamat, Kigson. Now, the Bible says, pag mo tara Kigson, verse 1, this is the book of Isaiah. Ito sa diya, muli ang time, this is the time of worship and giving testimony to restore, okay? To restore and the converted Israel. And then the Bible says in verse 1, in that day shall they sing this song sung in the land of Judah. You know what? The children of Israel, walay lain nagsuon sa ilang life. The light sing to God. Ang mga katawan sa Diyos, ginahan silang magkanta diha sa Diyos. Mga ito na, kita nga mapresuhanon po sa diya nga na-saint na ginabiyaan na ito ang kanta sa kalibutan, kaya ang kanta sa kalibutan nagatudlo ko sa man, immorality. Ang kanta sa kalibutan nagatudlo ko sa man, hiko. Kahit gatudlo og mga butang at dili makamaayo sa imo. And that's why sa diya nga na-saint ka, sa diya nga naluwas ka igsoon, the Bible says that the God of Israel is the same God ginahan na to. So that's why ang unang kinaiya nga naa sa imo karon sa diya nga naluwas ka, you like the song of God. Pero dili mag-perfect imong life. Kay maski magkanta ka na para sa Ginoo pero usahay makadungog kag kanta sa kalibutan yang gamay. Paborito na ko sa una ko siya. Alam ko na. Diba? So dili because yun understand yun na pa imong dating kinaiya. Dili pa na mawala. But I believe this, sa diya ka na saint na igsoon, ang tinuod nga kanta, ang tinuod nga pagkanta para sa Ginoo is katong kanta nga iya sa Dios. Amen. Katong makanta sa kalibutan, mawala na dito. Pamito na usahay, sa kinaboy Kristohanon ba? Naakay na ilang nga faithful kayo Kristohanon. Ano mo sa simbahan, kanunay, nagasimba, faithful kayo sa ministry. Pero malibog ka usahay kay pagmaydi. Kanta mo sa kalibutan. Pagmaydi, ang background sa maydi. Lahi man. Wala dili mo mabalaan ng song. Even sa tong songs, it's very important to masabdan that even our songs, we need to song and song praises sa Diyos. Amen? The Bible says and salvation will God appoint for the walls and bulwarks. Verse number 2. And the Bible open He gates that the righteous nation will skip it, the truth may enter in. Ingon sa Bible, igsoon nga abrihan ang ilang mga gate para ang mga righteous na mga nasyon makik-join nila. Mark this the righteous nation. Now, dili igsoon, ato makit-an, una-una, talaga separation sa music. Ikadua, separation of unbelievers. Unsa ingon sa Bible diri, giaprihan nila ang gate to come in the other nation nga matarong. Dili welcome ang dili safe ani, dili welcome ang unbeliever ani. Mao na sa kinabuhi Kristiyano, mark this igsoon. Mark this, even sa imong kinabuhi, ayaw i-welcome ang mga unbeliever. Ayaw sila i-please. Sometimes atong buhaton ang butang para lang gyud nga malipay ang imong kauban nga unbeliever. Para lang yun ma-enjoy siya. Para lang yun ma-enjoy mo. You can do things para lang yun na malipay mong duha. But remember, Ikson, even this time of kanina time, gingon sa Bible, they open the gates and the righteous nation, makipag-dwell nila, makipag-praise nila, makakanta sila sa Diyos. And remember, Ikson, mark this, imong kinabuhing Kristohanon, mauli bantayan din mo. The separated life. I like the song I used to sing, I sing them no more. The song I used to sing, I sing them no more. The friends I used to, ilang kauban-uban, wala na akong kauban no more. Ano ba? There's a great change. Pero usahay, itong bago ba ta, nag-stand ta, nagapalingkamo ta, mag-change, na-change atong life. Pero later in life di ay, pag-abot og tulo ka tuway kung sinatabo, lagi na hinay po ta og balik. Now, kani nga mensahe, gusto dili na siya bago na to. Kani nga mensahe, mauni ang imong nanunggan before. Mark this, despite sa persecution, despite sa temptation, despite sa mga butang nga pwede igsuon nga makapalayo sa imo sa Dios, mao na gini one thing nga mabuhat nimo, whose mind is stayed on thee, para makapabilin ka dira sa Ginoo. Remember the day that you got saved. Remember the day that you realize na dili ka maadtog impyerno. Remember the day that you accept Christ as your personal Savior. Kaya naman, mao na dili ta mailan. Kaya sa una bitong bag-o pa kadaluwas, grabe man imo ka on fire. Ganong nalahi naman. No, so minaw, wala ta laing kaaway dili si pastor. Dili imong Sunday school teacher. Dili imong co-believers, dili imong kaubang teenager. One thing our enemy is what? Satan.
Nga nagatry nga i-stop ta. But the Bible says, stay. Ang Ginoo mismo nag-ingon siya, pabilin. Ayaw kundang. Even sa Bible, verse number 3, the Bible says, thou wilt keep in a perfect peace. And the next phrase, whose mind is stayed on thee. And next word, nagpabilin mo sila because he trusted in thee. Isa ba yan sa ligan? Verse 4, trust ye in the Lord forever. And for in the Lord, Jehovah is everlasting strength. Ano sa una, bago pa ka na-save? Anong kaya man mo i-neglect ang mga butang nga sa kalibutan? Kay mauna ang first day, mauna ang first month, mauna ang first years imong life, nga nang ilan nimo kinsa ang imong Diyos. But because of the things of this world, hinay-hinay, mawala ang atong gitawag na pagtagad sa atong gitawag nga Diyos. No, igsoon, God challenge us nga kailangan ta magpabilin sa iya. Always pabilin diha sa Ginoo. Amen? Stay in the Word of God. Stay dira sa Diyos. So now, 5 lang ni kabutan. And is a familiar verse, familiar mensahe sa pulong sa Ginoo. 5 lang ni kabutan kung asa man ta pwede magpabilin. Resuhan mo ta, luwas ta. Asa na pwede magpabilin. Number 1, dito magdugay. Pabilin diya simbahan. Stay in church. Whatever kung sa persecution, maski ba ang imong papa gipugnan ka, imong ginikanan, imong mga relatives, whatever kinsa nga tao nga pugan ka mo simba gyud ka, amen? Stay in church. Whatever problems you have, barog ta igsoon. Ingon sa Bible, not forsaking the assembling of selves together as the manner of some is, but exhorting one another. It is sad, most Christians today, we have diay mga problema, but the problems dili makit-an sa simbahan. Subok na para sa kuha sa pastor. Na ating mga members sa church, nagka-problema sa financial, nagka-problema sa health, nagka-problema sa kinabuhi. Pero you know what? Dili maadtog simbahan. Kung makaon sa ilang gina-istorya, dili makatabang ang akong Diyos. Kung makaon sa ilang ginapakita, dili makaya sa Diyos akong problema, pastor. Ako rin masulban eh. Now we wonder why, nagamong na asa na problem, nagka-problema ilang ginapakita. O bantayan ni mo ni, ang Kristohan ng gana igsoon nga problema nga wala patagad sa Dios, ang iyang panahon sa Dios mas molayo pa gyud sa Ginoo. I challenge, stay in the church. Nga naman, because the church will help us in everything. Wala ilahay makatabang ni mo igsoon, despite sa kaayahay, despite sa kalisod, ang simbahan mo ay makamaigahin simo. Posible karon nga naatay gitawag ganin. Naa sa imuang makinahanglan, na kay kwarta, naa, but most of the time we are weak in spiritual things. So that's why the church will what? Will giving us things na masabot sa itong itawag espiritualong bahay. In the church, we'll learn things that you cannot learn outside the church. Daghang matunan sa simbahan nga di mo matunan sa gawas. Daghang matunan sa simbahan nga makamaayo sa imuha. In church, it is a place to show our love to God. Sa simbahan, ginapakita lang yun nimo nga kinsa imong Ginoo o kinsa imong gigugma. Ayon to kung usay, posible itong mabuhaton, buros people, buros Christians, sa lugar na Kristohanon. But simple lang kasi lang mo neglect sa church. But I don't condemn them. I pray for them. Alam ko, Lord, this man, imuha man yung anak. Dili man yung akuha. There is your shit. I'm the pastor. Igot na pa rin mag-isubuan nila. But Lord, touch their heart. Nga unta, this coming anniversary, amo sila makauban. Tabalo mo kinsa na sila. Tabalo mo kinsa o unsa na sila. Kinsa na mga tawanan nga wala nato nakauban simbahan. But I believe so, the church is a place to show our love. Pakita nato igsoon sa kanilang simbahan. Kung agto kag simbahan, mapakita mo sa Ginoo nga gugma kasi the church, mo ni, hindot kini, stay in church kanuman. Because church is a safest place of a Christian. Amen. Ang simbahan igsoon mo ni pinaka-safest place para nimo. Wala na gilain. The church is the safest place. Mao ni ang lugar kung sa diin safety kayo ka. Mao ni lugar kung sa diin naa jud kay gitawag nga makuha matun-an sa kinabuhing Kristohano. The church, we can serve the Lord. Many times ano ko sa inyo, you cannot serve outside the church.
pasangyaw manggapon ko. Pastor, dili na ko musimba pero nag-aampo manggapon ko. Pastor, dili na ko musimba pero nagabasa manggapon ko Bible. The question is, how long? Hangtod karos alang. Kasi ako magkasabot, you cannot serve the Lord outside the church. Kaya naman, ang pagpangalagad, wala man na nagsugod sa gawas. Ang pagpangalagad, nagsugod sa sunod. Kung unsay mga tunan sunod, mao na imong itudlo sa gawas. The problem is, those people, magpagrason sila, may pastor, di lang kung sila nagpangalagad, maghapon ko. The question is, unsa man ang imong itudlo nila? Because the church is a place na makatuon ka, o unsay imong matunan, mao na imong ma-share sa uban. Dili man ka maka-share kung makatunan. Tama ba? You cannot share somebody na wala imong natunan. That's why the church is very important. That's why I encourage everybody to stay in church. That's why no matter what problems we have, no matter what persecution we have, no matter kung unsa may mga trap ni Satan para mangundang kag simbahan, I challenge you, stay in church. Stay in church. Don't miss the service. Ayaw yun i-miss ang Sunday morning. Ayaw i-miss ang Sunday night. Ayaw i-miss ang Wednesday night. Kaya naman, that day, kaya ka oras, mauna special oras para nimo. Yes, you can go outside. You can go to school every day, every hour of nakaspilahan. You can go to your work. You can do business, whatever that you do. But I'm telling you, son, ang Sunday morning, Sunday night, and Wednesday night, that is the oras na importante para nimo. I've told you already that our time for God is buo na kayo. Sunday morning, dalang ka oras. From 8:30 to 11, 4 hours. Sunday night, from 5 to 6:30, 1.5 hours. Wednesday night, from 5 o'clock to 6:30, 1.5 hours. Kita na. 4 plus 3, 7 hours. Pero side, ito na mahatan. Yes, 7 hours. Kung isipon mo ka lang 7 hours, pwede na kayo muna buhaton. Throughout the day, isipon cellphone lang ka. Kaya 7 hours, pwede na kayo muna buhaton, maglaglaag ka. Pero usahay, kung Ginoo na kayo istoryahan, o tayo nabababi kayo na, pag-involved na gani ang Diyos, kung Ginoo na kayo isgutan, ang Kristohanon tagang excuses. Isipan mo, di mo mali ang iyawa. Isipan mo ba, gaman naman kayo ginahang ang Ginoo sa mga, di mo din mahatag. Unsa dili ka bukat, unsa dili ka lisod nga mo-follow sa Dios, even sa pagsimba, di pa ta makasimba. Kaya anak ko sa mga new converts, ako, Son, after you get baptized, you will part in this church. Dili mo na say, dili mo get baptized, and after you get baptized, you are in this church. Alam ko sila, wala o na nato itong batasan, nag-aaral ka sa malapatan, pero sa uban ka na simba. It is hard. Diri ka kitawag sa Ginoo, diri ka na save, diri ka na baptize, diri ka na grow, unya, sa uban ka mo simba. Do you think malipay ang Diyos na? Dili. Now, don't miss it. Ayaw miss up na siya. Basta ningon ka, pastor, para yun naman, simbahan na magyapon na. Ginoo na may istoryahan na. Ay, pastor, Bible, magyapon dito na, dili, son. Kung asa ka na save, dito ka kiputang sa Diyos. Unless na lang, mupuyok ang laing lugar. Pagto kag Cebu, agto kag Jensan, lain ko kayo, mulit ka, talaga na yung Jensan, doon kayo na, pero gago ka na. Ang itak ang simbahan, ito kang pili masimbahan mo, pero you know what, kung naalang ka throughout, Sock Sergeant, ulit siya mong simbahan. Young people, someday, kung marami mga trabaho, magtrabaho na mo, eskwela mo, asa mo eskwela. Panikabot yung uli yung Sunday, simba yun. Kapalang mo makabot sa iyong gitawag na colleges, daga na kayo mga pili nga buhaton, but you know what? Wala gila yung makatabang ni mo. Stay in church. Professional naman ka or dili ka professional, stay in church. Number 1, astang pabilin. Number 1, pabilin sa simbahan. Number 2, pabilin sa pulong sa Diyos. Stay in our Bible. Basic na ganito na rin. Ganina, simbahan. Pabilin, simbahan. Ikalawa, pabilin sa imong Biblia. Only the Bible give us truth. Yung sa verse, John 17:17, sanctify thy truth, thy word. Thy word is what? Thy word is what? Truth. Ang pulong sa ginawang kamaturan. And the word of God make us free. Sa diya ngayon mo
natulaan ang pulos ng Ginoo, naghatag siya og kagawasan. The Bible can help us to understand God's will in our life. The Bible will make us wise unto salvation. Not only to unto salvation, also it will make wise in our living. So, kung Kristiyano tayo, importante din masabta na to. Stay in your Bible. Stay in your Bible. Maybe struggle lang kasi mong Bible reading, or maybe dugay-dugay na yung ka makabasa ng Bible. Makabasa lang ka og simba, or maybe makabasa lang yung ka og nga gitawag nga kailangan. But I challenge you every day, read your Bible. Stay in your Bible. Asa mo mabili? Number 1, in church. Number 2, in your Bible. Number 3, because of time. Dito yung dugayon kaayo. Number 3. Number 3 is what? Stay in what? In our prayer. Ato ablang dali. Matthew 7, verse 7. And down to verse number 8. Matthew 7, 7 and 8. Matthew 7, 7 and 8. Stay in your Bible reading. Stay in church. Pabili lang dito igsoon. We have mag-abot ng 3 years sa itong tawag kasimbahan. Pabili lang dyan. Stay lang sa imong pulo sa Ginoo. And then number 3, stay in prayer. Matthew 7, verse 7, down to verse number 8. Nanakas sa amen. At ang masahol sa bahay tanda, ready start, begin. Ask, and it shall be given you. Seek, and ye shall find. Knock, and it shall be opened unto you. For everyone that asketh, receiveth. And he that seeketh, findeth. And to him that knocketh, it shall be opened unto you. So, I challenge everybody. I challenge every Christians to every stay in the church. And stay in your Bible. And the most important thing, stay in your prayer. Stay in your prayer. Totoo ba? I love what my pastor said. Ingon siya, prayer is a sin killer. Kabantay nga ano nagkapuyo kasi mo sala. Ngalong nagahimo, nagapon ka og sala. Kung sa'yo rason, wala ka nagaampo. Kung sa'yo sa Bible, you have that because what? You ask God. Yes, from time to time, in preaching time, in commitment time, imong ma-remember ang sala nga imong ginatago. Imong ma-remember ang sala nga imong ginahimo. Imong ma-remember ang sala nga imong gina-keep sa imong life. Pag-usahay, mahadlok ka, mawala, wala imong ginaampo. Pag-isuyan ka igsoon. If your sin, imo lang ihangin sa iyo, Lord, kani nga sala ba? Dugay na ko tago-tago ani. Lord, kani nga sala ba? Tanggala gud ni. Kung sa Bible, ask in what? And it shall be given. And here, ask it what? Receive it. Mao na nagapuyo ka sa imong sala. Why? Because wala man mo ginahangyo sa Dios. Paano ka maka-overcome in that sin? Nga even gani wala man mo ginaampo. Ano mo pagagaampo? Kay ginahan ka mabuhat. Ano ang posiso na? Wala mo ginapangayo sa Dios. Kaya gusto mawala, ginahan ka. Kaya mauna imong naandan, mauna imong namathan, o sa badya, mauna imong nasabtan sa imong kinabuhi. But remember, son, yung sa Bible, he that asketh, o sa man, receive it. Kung mangayo ka sa Ginoo, stay in your prayer life. Stay in prayer. Through prayer, we can talk to God. We can ask something that we need. Through prayer, son, mauli ang mag-ampo, makaharag ang suon, mawala ang atong sala, or matanggal ang atong ginahimo nga sala. Yes, dili malikayan, we have sin. Ato nang Sunday school, we have 2 types of sin. Ang una nga sala nga gituyo nimo, kabalo ka nga mali, pero imong gihimo. But di mo matago ko rigsoon ang sala nga omission. Kabalo ka nga tama, kaya wala na mo gibuhat. That is sin. Because sa Bible, he that do it to do good and do it not, to him it is what? Sin. Sa diya, iso na luwas ka. Usa sa mga gift na naa sa imo, maka-discern ka kung saan tama kung saan mali. Before, kung wala pa ka say, kung magbuhat ka kung sala, okay rin kayo. Tama? Kung magbuhat ka kung sala, wala yung problema nimo. Mahati ka, wala yung mga barai. Manikal ka, okay rin kayo. Kung taksi ka, o saan mo, okay kayo. Mag-email ka, ay ba, tinindota, lingaw, patay ka. Wala mo convict mo. Whatever what you sin, you have, because wala imong nature, wala kinaiya mo. And in fact, kung wala pa ka na say, kung magabuhat, ikagbali, ipangampog pag mo. Gani ba? Kakabili gino. Kanang, apa kayo, wala ko na lang yan. Maayo. Ipangampog pa rin, grabe ba, gahapon ba?
ligid-ligid mi sa kahupok. Grabe. Kalaman, gusto na ka save. Mamalikin iyan mo sa una pa. Pero remember this, iya ka na-save ka, the one give ka na sa mo. The one nga gihala sa Ginoo sa mo is the thing nga na ginawag ka discernment, what is right and wrong. Kaya kung dumangati ka, ay kamali ito ba? Nagmamalikas ka, ay sorry Lord, namali gusto na Lord. Why? Because you have discernment. Naalaikso na pagsabot. And that's why the Bible says, exalt, we understand, we need to stay in prayer and asking God something. Lord, ang galago ni Lord. Ano naman kung makaayaw matanggalan, Lord? Lord, tabangin ko, Lord. How can you, paano ka tabangan sa Ginoo? Ibig ka, mag-udol ka, pray ka, Lord. Tabangin ko, Lord, kung magkatuo ka tabangan sa Diyos. Kasi sa Bible, pray and what? Believe. Pastor, sige mo kung ampo, anak, Pastor. Sige man kung pangayos sa Ginoo, Pastor. Ano ako mo yung mabalik o buhat, kaya naman nag-ampo ka, tuto, pero nagbaduha ako ka. Kaya ka sa Ginoo, no? Bukat magkayang sala. Ano mo lang pili, pag-deliver mo kaya niya? And more of the time, more atong thinking, hindi makaya sa Diyos. But the Bible says, for with God, all things are possible. Amen? Number 1, stay in church. Basic kayo na. O na itong ginagawa before, kung bago ka talasay. Ika-2, stay in your Bible. O nagyap na itong before, wala na bago. Pag 3 years na nagsoon, wala na bago sa ginagawa yung pisohan. Nagsoon kami na. Wala ako nasabtan sa dyan ang naluwas ko. Ang mga butang, gitiyal sa Ginoo sa kuwa, wala nagabago. Yes, you and I can change. Ikaw o ako, pili ka mo-change tubangan sa Diyos. Pero ang Ginoo, pili mag-change. Importante gapon sa iya ang pagsimba. Importante gapon sa tuwa ang tawag kapag ampo. Importante gapon sa tuwa igsoon ang pagbasa ng Biblia. You know what? Try to imagine, itong time na save ka. You are excited going to church every Sunday. Bago ka na-save ba? I-try ko i-flashback sa mong mind. I-try ko remember, itong time na save ka, you are so very excited. Pag Sunday gani, alas 4 pa lang sa buntag, nagmata na ka, nag-ampo na ka, then nagbasa na sa Bible, kaya pag buntag na, musimba na ka. Ito mga time ba? Basic na tayo son, I want you to encourage everybody that this coming anniversary, gusto lang din ako, mubak tao basic. Back to basic na kita. Go to church, read your Bible, and pray. And the last, number 4, is stay in what? Sharing the gospel. Padayon dani. Mag-stay to the way. Whatever what happened in our lives, now we are staying in our prayer life, in our Bible reading, in our church, but most importantly, what? Stay on sharing the gospel. Atong tao ni Mark 16 verse 15. One of the Great Commission, makita nagsoon, Mark 16:15. Familiar verse, kung gusto ko makita nyo para ma-remind ko na. Nga naa kay classmate, naa kay kauban sa trabaho, naa kay mga kailang nga wala pa saved, but those people are waiting for you to share them the gospel. Naa kay silingan, naa kay mga kauban sa balay nga wala pa naluwas. Mark chapter 16 and verse number 15. What the Bible says niya, ato tanawon, ato basahon sa baytanan. Verse 15, Mark 16:3, restart, begin. And he said unto them, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Now, on, the Bible says, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Now, on, the Coastline Baptist Church will not stop reaching the lost. As I said, alam ko sa inyo kung kanay nga simbahan, mawala man atong itawag na soul winning, manguli lang ta, di na tawag simba. Walay pulos atong simbahan ng soul kung walay kalag maluwas. Ipos ito ni, wala man lay maluwas na nung magsimba, di wala. Ato ni close. Walay purpose na pagsimba. Kaya naman, the purpose of the church is to reach the lost, to evangelize the lost. Walay purpose na to. Sa diya ka na-save ka, Ikson. The Bible says, go ye into all the world and preach the gospel. Now, ang gikuman sa Ginoo, tibok kalibutan ni ha? Huwag kayo na, usaon na ito pag-reach sa tibok kalibutan, nga even ka na itong itawag na palibot, di ito ma-reach. Ang sugong sa Ginoo, tibok kalibutan. Pero ang imong kaban, kaubag, kanaadlaw, friends mo, wala mo sa imong sukan. Wala man ka nag-tracks. Wala man lang ka nag-share testimony. Wala man ka nag-care sa iyang talag. How can you tell about the Lord is into all the world? Nga imong kaulaw Ginoo sa imong kinabuhi. Usa din mo ma-share ang gospel, usa din mo mahatag imong gitawag
nga testimony sa ubang tao, nag-show minaw, get busy of preaching the lost. We need this. Kailangan na ni-exon because this church, pagtuloy na katuwig, we want every members na magkaroon desire to reaching the lost. If you reach the lost, exon, it is a great encouragement and excitement in our Christian life. Now, follow me. Dahil sa katot, tingnan sila. The greatest joy in a Christian life is winning souls. Remember the time, the first time ka nagsangilaw. Ako na nagsimula siya before. The first time ko na ato sa winning, first time ko nag-share sa tao, tulog-tulog ako kamot, back ako man share. Kinakulbaan ko. Pero when I got back home, pag ulit na ko sa balay, ang akong kalipay, hangtod karon nagpabilin. Remember, sharing the loss about the gospel. Kung nawala imong burden, anak, remember tong time. Kinsa tong bata ato, teenager ba to, adult ba to, katong tawhana to, nga imong gisangyawan, first ka nakasangyaw, first mo na experience ang kalipay, nga na tao na save, tungod kay gigamit ka sa Dios. And you can find, bakit ano mo ang tinuod na kalipay sa kinabuhing Kristo. Remember, so people are dying. And because of sin, they were going to hell. I like what Father Johnson said, that ang kinabuhing Kristo is just like a ship nga nagalutaw-lutaw sa ocean. The more nga ang kalibutan imong i-apply sa imong life, the more po ang ship po nagaunod. But I'd like what he said, kung imong ihabuhaon tubig, nga naa sa ship, nga naa sa gitawag nga barko, and then mubalik o lutaw ang imong gitawag nga barko. Now, kung may nag-exon, gano'n nagkapaubos ta, naulot ta, because of the things of the world. Kung sa naging pili na mawala na siya, confess to God and what? Forsake. And you know what? You are staying floating on the ocean. Nawala di kalibutan ng tawag natin na stay on sharing the gospel. Those people around us, they're dying, going to hell. And that's why we need to understand that we have a great commission. The last point, stay focused to the Lord. Stay focused to the Lord. Yes, maybe nagtrabaho ta. Yes, nagka-problema ta financially. Yes, may negosyo ta. Or maybe nag-eskwela ta. But don't forget, stay focused on the Lord. Kasi means the focus, letter F. I acronym it. Focus, letter F. It will call faith. Let's have faith on the Lord. Kailangan na magkaroon faith sa Ginoo. And letter O, obedience. After faith, then obey. And letter C, we need to be what? Christ-like. Kailangan na mahimo pareya ang Christ kung unsay action niya, unsay ginahimo niya, unsay concern niya. It must be our concern. And letter U, and compromise. Now, so today, many Christians are compromising. You wonder why we didn't maka-influence because we are compromising. And the last, a servant to others. Get focused, faith, obedience, Christ-like, and compromise. And letter S, servant to others. Now, so stay focused to the Lord. Stay focused sa itong itawag na magka-faithful dira sa iya. Focus to obey Him in our life. Focus to obey His word. Now, so one thing I know, kung saan naging makapawala sa inyong focus, ang mga butang ang kalimutan niya. That's why I want everybody this coming anniversary. Let's go back to the basic. What is the basic? Itong time nga una ka na-save. Katong time nga una ka nakabasa sa imong Bible. Itong time nga una ka nag-aampo sa Diyos. Katong time nga una ka nakadaog o galag. And the last, itong time nga focus pa kayo ka sa Ginoo. Gano'n wala kayo focus sa Ginoo karon? Kaya nag-focus ka sa imong gusto. It might be girlfriend, it might be boyfriend, it might be friends, it may be things of this world. Kaya mo gina-focusan. That's why di na ka ma-focus dira sa Diyos. Remember, focus on the Lord. You know what? Ako na siyang i-illustrate sa inyo. Nakita kong stick. Wala akong katag stick.
Mula kay stick, itry mo na siya, patindog sa mong karon. Kung ang imong focus na alang ang stick, di ka matumba. Yes, wala ako kita si kanina. I'm trying to find but wala. Kaya mo i-try, kasi kung walang kliyo ko mana, kung mag-focus doon lantaw sa kana ka stick, di ka matumba. Pag mag-try ka, uli niya na, matumba din na siya. You know what? Kanang nawala yung focus sa Diyos because you see other things sa iyong paligid. Kung baka paano ka makabalik focus sa Ginoo, just go back to God and focus sa iya. Usahay, kung mawala yung focus sa Ginoo, daghan kay mga butang na nawala ko Ginoo. Daghan mga privileges, daghan mga blessing na dili maabot sa imong kinabuhi-tungod kung wala ka nag-focus. Now, it's on a basic message tonight. Basic lang din kaayo. Stay in church. Padayon taong atong simbahan, despite sa mga persecution, despite sa kalisod. Padayon tag-ampo. Padayon ba sa Biblia. Padayon tayo suon, magsangyaw sa pulong sa Ginoo. Padayon tayo mag-reach out sa mga talag. And the last, magpadayon tayo suon, mag-focus nila sa Ginoo. Now, Christians, I challenge everybody. I challenge everyone. Members sa Kalinga Church, I challenge everybody to stay in the Lord. Stay in the Lord. The Bible says in the book of Isaiah, this man, ang sa title, whose mind is stayed on thee. Now, so mark this. You need to get focus, refocus. We need to understand the importance of Christian life is stay our mind. We need to stay our mind. Stay atong gitawag na pagpagalagad sa Ginoo. Stay atong gitawag na Bible reading. Stay atong gitawag church. Stay in prayer life. Stay in reaching people. And last, stay on the focus ni mo dira sa Ginoo. Okay, so now, if you do this, I believe, pag abot sa atong anniversary, mura kang bag-o nga luwas. Mura kang bag-o na pod ka Kristohanon. Now, I challenge everybody, this anniversary, wala na laing tumuan eh. Una-una, na ay bisita maluwas. The second is, give the backslider back. And you know what? Bisa makatabang nila, dili itong backslider po. But to dili ang nakadungog sa pulong sa Ginoo karon. As I said, if you stay in church, if you stay in your Bible, if you stay in prayer, if you stay reaching the lost, and if you stay focused, I believe this after anniversary, you will be the one to dito sa Ginoo to encourage every believers, every Christians na nagpalayo dira sa Diyos. Like so on, let God use us. I want this church na mag-last me for eternity hanggang sa magbalik sa Ginoo. Hindi naman makaya o kami lang. I need you to help us to evangelize the lost and mabalik ang atong mga isuunan kailangan na sa kalibutan. Please, so on, pray for that anniversary. I want that anniversary be a blessing sa atong gitawag na Ginoo. And then ano isipan na mga bagong converts, na bago nga ng mga na-save, bago nga members, ayun, sipa, kanina ka importante. You know what, kung naaman tayo mga new converts, punta, masabta ni mo nga, mas importante ka sa ilan. Buhata, ang dapat mong buhaton para nila. Kung nag-grow ka, kanina sa baling tabang ni mo, put on your mind, mutabang po sa uban. Yes, maybe wala kayo ma-invite. Yes, wala kayo nadala sa simbahan. But there are a lot of people in this church nga pwede na matabangan. Have a servant heart. And I believe so, kung ato buhaton, maybe this church will last forever and ever. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. By the way, sa maminaw, Kalinga Church, dili na ni karon nga henerasyon. Maminyo ka, maminyo ang imong anak, magkaapo na ta, unsa man mabot sa imong life, Kalinga Church magdili ni siya. And the next generation will come and know Christ. And naa sa focus dira sa Ginoo. Basta wala nimo baton, stay in church. Stay in your Bible, stay in prayer life. Still reaching the lost, and last, stay focused sa Ginoo. Mag-apo tayo, let's pray. Every head bow, every eye closed, let us pray. Father Heaven, Lord, salamat once again tonight. Thank you, Lord, for reminding us a simple message na usahay, Lord, nawala na sa among kinabuhi. Lord, kami nga mensahe, dili-dili siya lalim para namo ubuhaton. Okay, most of the time, because of the worldliness in our life, Lord, wala na focus nimo.
Nari mga butang na nangawala, Lord, na mga butang na usahay, di na masabtan sa among kinabuhi. But Lord, still believe that your God in heaven, Lord, can teach us, or can help us sa kanil, Lord God, ng mga butang sa among kinabuhi. Lord, bless your people tonight. Whenever kung unsa ilang kinahanglan, Lord, ikaw mga tagpo, Lord. Whenever kung unsa may mga commitment, ma-renew. And this coming anniversary, Lord, unta, before pa maabot ang anniversary, Lord, karoon na mag-revival sa among kinabuhi, na magpabili niyo sa simbahan, magpabili niyo sa among Bible, magpabili ni Lord God sa among gitawag na pag-ampo, and also, Lord, magpabili ni sa pagkapod sa mga kalan, o among focus, magpabili diha sa imuha. Lord, bless your people tonight. We love you in Christ's name. Ay ko sa always son, tiyong sa mata. Now tonight, examine yourselves. Ayaw isipa imong katapan. Ayaw isipa ang tao nga wala ni. Isipa ang imong kaugalingon. Kumustahan ang imong kaugalingon? Ikaw ang ginagawa ako, di na ko makita ang imong life, di na ko makita ang imong heart, and in your mind, I cannot see that. But kumustahan? Kumusta imong pag-aato simbahan? Excited ba gihapon ka or napugos na lang ka? Maato na nakagsimbahan kay tungod mahadlok ka bisitahan ni pastor. Kumusta imong Bible reading? Kumusta imong prayer life? Tawagsoon mo na pinaka-importante. Kumusta imong burden sa lakalan? Kumusta ang imong focus sa Ginoo? So, dili lang ni para ni magsoon, also para po sa mo. But I'm telling you, I challenge you. Let's go back in our home tonight and do something na atong mahibalaan. Yes, kabalo na ka, dugay na. Kadungog na ka lang abisa. Yes, dugay na. Kabalo na ka na. But what we are doing, unsa imong gihimo na? Di na napili sa pamaminaw lang, but we need to do something sa atong paminawan. Di na ko makitaan kung faithful pa ka sa imong Bible reading. Di ba ka na ko makitaan kung faithful pa ka sa imong pag-ampo. But God says everything kung unsa ang naa sa imong kinabuhi. And I challenge everybody, I challenge every person, every Christians, na kung asa man ta lahat, kung asa man ta lapses, kung asa man ta nagkulang, pabilin lang yun. Pabilin lang kita. Ayaw undang. Kung maybe naka-undang, nagbasag Bible, or maybe naka-undang ka sa pag-ampo ni mo. Now, so tonight, it is a great privilege for us sa kanungo ka, i-remind ka sa Ginoo, Lord. Salamat kayo. Basi mga kapastor, please pray for me. I was the one talking by God tonight. A lot of things ang madunggan, pastor. Mauna akong problema sa akong ginabuhin Kristo. Naba, pastor mo, ikaw lang. Yes, and I pray for you. Aspa, yes, God bless you. God sees your hand. Kabalo ang Ginoo kung magmataas ka o pagod. Kabalo ang Diyos kung unsa imong lagyan. Kabalo ang Ginoo kung unsa ang imong ginabati karong igsoon. But I'm telling you, whatever kung unsa manunggan sa Diyos, i-istorya sa Ginoo. Now the altar is open. Yes, balik. Ibalik ang focus imo sa Ginoo. Ibalik ang imong pag-excitement na maagtog simbahan. Ibalik ang imong pag-ampo. Ibalik ang imong gitawag na pagtuon sa Biblia. And in different way, ayaw pabilin sa mga butang na dili maayo. But pabilin sa mga butang na gihatag sa Ginoo before katong naluwas ka, katong time na na-save ka. The gift of discernment, the gift and everything that we have, the excitement. And we're praying this coming anniversary na nakakaroon ka nga doon sa pulong sa Ginoo. Ikaw ang gamiton sa Diyos to encourage those na wala na. Kisa malay gamiton sa Ginoo ko to na backslide po dili oy ikaw wala atin karon. Maybe nakakaroon dili bro ang imong kasing backslide na. Now, doon sa Ginoo. I-istorya sa Ginoo. Give a renewal na sa Ginoo igsoon. Ayaw kahadlok. Just stay focused in church. Stay focused on the Lord. Stay in church. Stay in the Bible. Stay in a prayer life, and last, stay in winning souls. The basic thing that Christians can do is stay. I'll give you a minute to pray, and after this, I will close in prayer tonight.
Salamat Lord sa mensahe.